According sa FIS or yung Financial Inclusion Survey ng BSP noong 2021, only 10% Filipino adults had at least one type of investment. So bakit nga ba sobrang konti ng mga Pilipino na nag-i-invest? Halika talakayin natin ang ilan sa tingin kong mga dahilan kung bakit sobrang konti ng mga investor na Pilipino. Unang dahilan, isa, gusto ng instant yaman. Aminin na natin, marami sa ating mga Pilipino ang sanay at gusto ng instant lagi. Instant noodles, instant pera, at instant yaman. Kaya nakakapagtakang usong-uso sa atin ang mga ayuda at pagtaya sa loto. Marami sa mga Pilipino ang walang tiyaga, lalo na pagdating sa pera. Ang pag-iisip na maaari silang magkaroon ng mabilisang pera mula sa get-rich-quick schemes ay may matinding apela sa kanila. Sa sobrang eagerness na yumaman, madalas nilang nakakalimutan ang napakahalagang konsepto ng long-term investment. Unang kakulangan sa edukasyon sa pananalapi. Isang malaking hadlang sa pag-i-invest ng mga Pilipino ay ang kakulangan ng sapat na impormasyon at edukasyon ukol sa pamamahala ng yaman. Maraming Pinoy ang hindi nakakaalam kung paano simulan ang kanilang investment journey. Siguro isang dahilan na rin dito ay karamihan ng mga school sa atin ay hindi nagtuturo ng mga pangunahing konsepto ng pananalapi gaya ng budgeting, pagtitipid, at pag-i-invest. Dahil dito, nagiging takot ang marami sa atin na pasukin ang pag-i-invest, kaya mas pinipili na lamang nilang iwasan ito at sumubok ng mga alternatibong solusyon tulad ng mga lottery at sugal, sa halip na magsimula ng long-term savings at investments. 2. Kakulangan sa tiwala. Isa sa mga pangunahing balakid sa pag-i-invest ng mga Pinoy ay ang mataas na takot sa risk. Maraming Pilipino ang natatakot na mawalan ng kanilang pinaghirapang pera. Ang mga pagkakataong naririnig sa mga balita, ang mga scam, o pagkalugi ng investment ay nagiging dahilan upang magdesisyon ang iba na hindi na lang mag-invest. Ang kakulangan ng tiwala sa mga financial institutions ay nagiging dahilan ng mga Pinoy upang bumalik sa mas nakasanayan nilang paraan ng pagtitipid o paglagak na lang nito sa mga savings account ng mga traditional banks. Fourth, akala nila na ang pag-i-invest ay mahirap gawin. Guys, with this digital age, ang pag-i-invest ay just in the tip of few fingers. Sobrang accessible na nito, unlike nung dati, na kailangan mo pang itawag sa mga kumpanya na nag-aalok ng investments nila. Dagdag pa dyan, yung napakadaming requirements at papeles na kailangan fill-upan for a single transaction. Sa kasalukuyan, meron tayong mga online platforms tulad ng mga mobile apps at websites na nagbibigay daan upang makapag-invest ng madali at mabilis. Panglima na lang yan. Alam nyo ba, with stock market, may mga kumpanya na pwede mo mabili for as low as 500 piso. At sa pagkakaalam ko sa GCash, pwede na mag-invest ng 50 piso lang. So talagang wala ka ng excuse para di mag-invest kung pera ang i-reason out mo. Ika-6 na, pagsikat ng day trading. With this digital age at ang pagpasok ng cryptocurrency, sobrang daming mga Pilipino ang nahumaling sa pagti-trade, mapa-stock market man o mga crypto coins. Itong day trading, pwede nating mai-connect dun sa pinakaunang reason na ang majority ng mga Pilipino ay mahilig sa instant na yaman. 7. Pagsikat ng mga fake guru na influencers. Ayoko na lang magbanggit ng mga pangalan, no? Pero sobrang dami sa atin ang nai-inspire sa mga maling tao. Andyan yung mga nagbebenta ng course, mapa-investment course man yan, trading course, yung mga pyramiding, networking that sometimes ended as a scam or Ponzi scheme. Well, don't get me wrong guys. Ang iba sa mga nabanggit ko ay legit at pwede talagang kumita, pero hindi ito para sa lahat. At the end of the day, ang kumita lang talaga is yung influencer at hindi ang mga Pilipino na nag-avail ng product nito. Ikaw, anong reason mo dati nung di ka pa nag-i-invest? Share mo naman sa comment section natin sa baba. Ngayon, alam mo ba na napakadaming paraan para kumita ka ng hindi nagtatrabaho o nang walang ginagawa? Gusto mo ba malaman kung paano ko nagawa ito at ano ang mga investments ko na ginamit? Kung gusto mo malaman, panoorin mo na ang sunod na video ko. Hanggang sa muli, paalam!